Magandang araw mga kadugong Pinoy. Tinanggal na po sa trabaho ang 5 LTO enforcer na marahas na ng huli sa isang magsasaka sa Panglao, Bohol mga idol. Grabe, umaksyon talaga ang gobyerno ng Bohol mga idol, lalong-lalo na yung LTO. So dito sa UNTV News, panoorin natin mga idol. Kahit na po totoo yun na nakainom siya, kahit na po totoo na may hawak siyang patalim na I was informed, yun naman po talaga ay hawak-hawak nilang madalas dahil siya nga po ay isang magsasaka. Wala pong mag-justify sa nakita nating dahas na pinakita ng ating mga law enforcers. Kaya po, yun po ang basehan ng aming desisyon ngayon. Matapos patawan ng preventive suspension ang 5 enforcer ng Land Transportation Office sa Panglao, Bohol dahil sa marahas na panguhuli sa isang magsasaka, ngayong araw inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR na tuluyan na nilang inalis sa trabaho ang 5 LTO enforcer. Ipinaliwanag ni Transportation Secretary Vince Dizon na masyadong naging marahas ang naging panghuhuli sa magsasaka. Sa video na nag-viral noong nakaraang linggo, makikitang sinakal ng LTO enforcer ang magsasaka at inambahan pa itong sasaksakin ng kutsilyong galing mismo sa naturang magsasaka. Dahil sa insidente, ayon kay DOTR Assistant Secretary Jojo Reyes na personal na nag-imbestiga sa issue, dinala pa sa ospital ang magsasaka na si Mang Bert. Nagkaroon siya ng back pain, neck pain, tsaka nag-high blood, 140/90 ang kanyang blood pressure. And Hindi inatake. nagdagdag din siya, parang na-traumatize siya sa nangyari. Sa nag-viral na video, makikitang ang mga LTO personnel ang lumapit sa magsasaka sa kabilang bahagi ng kalsada mula sa checkpoint ng kanilang area of operation. Hindi malinaw sa video ang naging dahilan ng kanilang paglapit. Ipinaliwanag ni Asek Reyes na naging dahilan ng pag-iinit ng mga LTO personnel ang umano'y puna ni Mang Bert sa hindi patas na panghuhuli. Medyo malakas kasi yung pagkaka-deliver ng comment ni Sir Fred na bakit ang hinuhuli nyo lang yung mga mahihirap. Puro motorcycles kasi talaga yan. Doon nagsimula. Ipinaalala naman ng DOTR sa mga LTO personnel na laging ipatupad ang maximum tolerance at hindi dapat umabot sa paggamit ng dahas sa mga isinasagawang operasyon ng panghuhuli. We are the people's servants and not their lords. Kami po ay mga taong ipinagaga ng ating mahal na Pangulo sa gobyerno para magsilbi sa ating mga kababayan. Hindi para maging hari o maging mga taga-api nila. Kaugnay nito, ipinag-utos na rin ng LTO ang pagsasagawa ng retraining sa kanilang mga personnel matapos ang insidente. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, nakasentro ang retraining program sa human rights o karapatang pantao at tamang procedures sa pagpapatupad ng mga road safety regulations. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yon, grabe mga idol. Salute po ako dito sa isang Secretary Dizon, no? Na kung saan po, talaga naman pong sinibak na sa pwesto o tinanggal na sa trabaho ang 5 na traffic enforcer na marahas na humuli dito kay tatay at inambahan pa ng saksak at tinuhod pa. Grabe naman talaga. So, public servant nga. So, nandyan sila para i-guide tayo kung may mga mali. Tama po ba? Kung nasaktan siya dahil sinabi ni tatay na mga mahihirap o mga motor lang ang hinuhuli, wala ipaintindi nila sa tatay kung bakit nila ginagawa yon. Kung may violation si tatay, well, tikitan nila. Kung wala siyang lisensya, tikitan. Well, regarding sa yung nakuha ng kutsilyo, pwede sila tumawag ng pulis para maimbestigahan kung bakit nagdala siya ng kutsilyo. Pero grabing ginawa nila, kaya yun, deserve nila. Maraming mga netizen ngayon na nagagalit talaga sa kanilang ginawa. So ngayon, nabawasan yung galit ng mga netizen dahil public servant sila. Di ba? Dapat talaga namang sana patas sana ang kung may mali, pwedeng i-guide tayo.
kung may mali kasi sila ang nasa batas. So, sana maging ito po, learn po to sa ibang mga LTO dyan, mga traffic enforcer. Lalo na yung mga nangungutong dyan. Okay, maraming salamat mga idol at ingat po kayo lagi. Please don't forget to like and subscribe dito sa UNTV News and Rescue. God bless.